Good day everyone. So ngayon mayroon naman tayong re-repairin itong Midshow na M10. Ang problema nito ay madaling malobat. Yan, lobat yan. At kapag i-charge mo ay madali din siya ma-full charge. So ang suspect ko dito ay siguro palitin na ang battery. So buksan natin to at try nating mag-replace ng lithium ion battery. Tara, buksan muna natin. One more time, you know. Okay. So, ngayon lobat siya. So, ito tanggalin natin to. Ayan, screw natin. Tapos ito tanggalin natin. Okay. Tapos itong walong screw nasa loob. Yan, mga ganyan. Ay, 10 pala yan. So, kailangan din natin tanggalin yan. Kasi ang baterya ay nasa ilalim. So, 10 screw ito. Okay, so natanggal na natin ang screw sa loob. So, isa pa nating tanggalin ay yung unscrew natin ito dito. Okay, tanggal na. So tapos tanggalin natin itong housing nya. Tulak lang natin ito sa ilalim. Yan, tulak. Okay. Okay. Tanggal. So, sipalit natin yung 10 screws. Itong dalawa. So, pag-i-on natin, lubat. So, tayo nating palitan itong battery. So, tatanggalin natin tong kanyang board. At may screw pong nakatago dyan. So, tanggalin natin to. Okay. So, tanggalin natin tong battery na naka-spot wheel dito. Yan. Kasi palitan natin to. Kasi sa tingin ko medyo ano na siya, maliit na ang kanyang battery capacity. Kaya kung gagamitin mo siya, madali na siyang malobat. Habang i-charge mo naman ay madali lang ma-full charge. So ibig sabihin dyan ay bumaba na ang capacity ng battery. So mahigit 2 years na po itong Midshow na clipper na ito. So tanggalin muna natin ang battery. So ngayon guys, natanggal na natin ang battery sa kaniyang circuit board, no? So natanggal na natin. Ang capacity pala nito ay 2200 mAh or 2.2 ampere na 3.7 volts. So palitan natin to. Mayroon ako dito. Medyo maliit lang ang capacity nito. Medyo nasa ano lang to, 1500 mAh. So subukan lang natin to kung gagana ba siya. So medyo mga bago tong cells na to. Subukan lang natin kung okay ba siya. Ito pala ang board ng ating Midshow na clipper. So dito magpapalit tayo ng battery.
So dahil wala tayong spot weld, ay solder lang natin ito sa both sides ng ating battery. Voltage check muna tayo. Itong nakasaksak na battery or old battery. Check natin. Baliktad. Mataas pa ang voltage nito, no? Uy. Baka ang problem nito dito sa board talaga. Madali siya maglubat. Mataas pa, oh. Tingnan natin. Oh, mas mababa pang voltahe ang kuan. Ang aking new na battery. So ngayon napalitan na natin ang battery, ang board. Although use na ito na battery, pero mataas pa ang capacity nito. So tested na, mataas pa ang capacity nito. So on natin. So ayos. Ngayon ilagay natin ang kanyang motor. At pagkatapos i-test natin gaano katagal siya malubat. So hindi ba kagaya ng dati na madali malubat at madali rin mag-charge. Okay. Nalagay na natin, nasolda na natin ang battery sa kanyang board. So i-test na natin to for several minutes hanggang sa malubat or matagal ba siya malubat. Observe muna natin bago natin ikabit na dito sa kanyang housing. Okay, so charge test run ko muna. Okay, so after several minutes of testing, 13 minutes, observe po natin na hindi siya nalulubat agad. So hindi pa siya mamamatay. Balik natin ang cover nito at subukan na natin sa actual na mag-haircut. So okay guys, thank you for watching. Bye bye.